buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Ka Pinoy! Magandang araw mga Kapinoy! Kwentong wow na naman ang hatid namin ngayong araw. Isang Gen Z mula sa Tondo, Manila ang bumida.
Pero hindi lang basta sa magic tricks, kundi sa magic ng diskarte at negosyo. Dating simpleng hilig lang, ngayon isa ng legit na business. Ginamit niya ang kanyang talento, puso at sipag para paikutin ang mundo ng business sa sariling style. Hindi lang ito basta kwento ng mahika. Kwento ito ng determinasyon, creativity at passion. Gusto mong ma-inspire? Gusto mong malaman paano niya ginawa? Stay tuned dahil siguradong may matututunan ka sa batang to na tunay na may dalang magic sa buhay. Ako si Ana Galanga Cardona. Ito ang Asenso Ka Pinoy. Nakilala namin ang isang Gen Z magician mula sa Tondo, Manila. Grabe, hindi lang siya bihasa sa mahika, kundi pati sa diskarte sa online world. Sa tulong ng kanyang unique style, creativity at talento, naitayo niya ang sarili niyang pangalan sa industriya. Meet Jerome De Lara, ang mastermind sa likod ng Jerome De Lara Show, isang Gen Z na pinatunayan na ang passion plus diskarte equals success. And how about this one, guys? Clap their hands. Ang gusto ko sanang malaman, paano ka ba nag-start at natutong mag-magic? Nag-start po ako mag-magic, natutunan ko po ito sa tatay ko. Way back 2017 po. Okay. Dati po, sinasama niya lang po ako. Ang father ko po kasi is isang payaso, clown po. Ah, talaga? So pag may event po siya, sinasama niya po ako sa event niya. Tapos, yun po, simula po nun parang nagkaroon na po ako ng interest sa magic, kung paano magpasaya ng tao, paano sila mapamangha. Saka bukod po doon, ngayon po, naging source of income ko na po siya. Oh, nice. So, ilang taong ka na ngayon? I'm 26 na po. 26, so you started like 19 years old? 19 years old po. Oh, ang bata, di ba? So, kumbaga, bakit ka na-inspire dito sa ganitong magic? Na-inspire po talaga ako sa father ko. Tapos bukod po doon, sa isang community po kasi namin sa barangay namin, halos lahat po kasi doon performer. Oh. So, parang yung father ko po, siya po yung naging impluwensya ko para ipagpatuloy yung legacy niya po sa pagmamagic at sa pag-host din po. Okay. So, kung pwede lang malaman, so ano naman yung mga nakikita mo dati? Like sa father mo, nung ikaw ay bata pa, tapos nakikita mo siya. So, paano ka natutuwa? Paano ka parang nagkaroon ka ng parang, gusto ko rin maging katulad ng tatay ko? Parang may certain event po na sinama niya ako. Tandang-tanda ko po yun sa may Parañaque. Tapos, ang bata ko pa po nun, parang nasa 8 po ata or 9 years old po. Tapos nakikita ko yung father ko na ang dami niya pong napapasayang tao. Parang yung part pa lang na yun, tumatak na po sa isip ko na gusto ko, paglaki ko, katulad niya ako. Gusto ko magpasaya rin ng tao, mapamangha yung mga tao. Saan ka kumukuha ng inspiration? Marami pong magician talaga eh. Bukod po sa father ko, marami ding nagbukas ng pinto para ma-inspire po ako sa kanila. How fast na natutunan mo itong mga ganito? Matagal din po eh. Parang bago po ako sumabak sa isang event na ang ipe-perform ko po is stage magic po. Talagang nag-practice po ako when it comes to props, when it comes to music, when it comes to costume. Kailangan po talaga ready po lahat. Kasi po, when you perform, hindi po yan yung pwede nyo pong i-replay. Yun. You performing live po eh. Kaya kung ano yung mangyari po sa stage, tanggapin po natin. Magkamali, tanggapin po natin. The show must go on. Yeah. Yun po. Aside dun sa pagmamagic, no, ano pa yung, kunwari, if they will like, sabihin nilang, gusto ko mag-book kay Jerome De Lara Show, ano pa yung mga ino-offer mo? Aside po sa magician, we offer party host po, bubble show, face painting po, Okay. and then sounds and lights. So lahat na, kinopo mo na. If someone will have an event, kung mga engaging na mga activities, dapat ikaw yung kukontakin. Yes. Ang Jerome De Lara Show, di ba? Kasi andun na po lahat mga Kapinoy. Gusto nyo man ng magic, face painting, Puppet show po. puppet show, Bubble show. bubble show. Yung bubble show po, yun yung malaking bubbles,
tapos pwede kang pumasok doon sa loob. Yes po. O, di ba? O, nakakita na ako ng ganun eh. Gusto ko rin ma-experience yun one time. And then, kumbaga parang all-in-one na siya, one-stop shop. So, pwede pa siyang maging host, mga ka-Pinoy. So, ano pa yung hihintayin mo, di ba? Kundi, i-book na si Jerome para sa inyong mga special events. Sa ating pagbabalik mga Kapinoy, tara na at bumilib sa World of Magic ni Jerome. Abangan ang kanyang live performance kung saan ipapakita niya ang kanyang mga nakakabilib na mga tricks. Huwag niyong palampasin ito mga Kapinoy. Hello Manga Kapinoy. Please like and follow our Senso Kapinoy Facebook page. At Power Maging Updated KO and our Senso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Welcome back and you're still watching Asenso Kapinoy. Handa na ba kayo mga Kapinoy para sa isang epic magic performance ni Jerome? Tara na at sabay-sabay nating panoorin ang Jerome De Lara Show. Habang piniprepare mga Kapinoy yung mga props na gagamitin ni Jerome sa kanyang magic performance, gusto ko munang malaman, paano mo ba ina-acquire, ginagawa mo ba, binibili yung mga props mo for your magic show? Binibili po namin siya sa mga trusted magic shop po. Ah, okay. Yes po. Hindi po kami yung gumagawa. Talagang binibili po namin siya. So talagang may ano pala, may mga stores na pwedeng pagbilan nito. Usually saan? Sa Divisoria? Opo. Something? Meron po silang shop dito sa May Pure, sa Santa Mesa. That is DV Magic Shop po. Ah, okay. Pwede po silang bumili doon sa mga starting na gusto mag-magician. Meron din mga for funny magics. Sa mga gusto nyo pong gawin sa mga friends nyo, marami po sila doon. So sa mga gustong matuto ng magic, pwede naman silang matuto at bumili ng Yes, mga items, yung mga simple magic tricks lang. Excited ako makita mamaya yung performance mo. Live yon, di ba? So, ngayon, gusto ko lang malaman, nagkakamali ka rin ba kapag nagla-live show ka? Opo, actually maraming beses na po talaga ako nagkamali. Lalo na live po kasi siya. Pag nagkamali ka po talaga, nagkamali ka eh. Kaya ang gagawin mo lang po, let it go na lang din. Tapos, proceed po tayo sa next magic. So, kung parang deadma ka na lang, Opo. di ba? Hindi mo ipapahalata. Kasi sa totoo lang, in any show, whether it's a magic show or live event or any event, kapag maganda mong hinandle, yung pagkakamali, di ba? Hindi yun mahahalata ng ibang tao. Like, kunwari, sa atin, sa production, ang makikita lang naman ninyo sa labas eh. Pero yung behind the scene, ang dami pong nangyayari dyan sa likod niyan. Pero, ang makikita nyo na lang yung maganda. Diba? So, ganun din yung ginagawa mo sa Opo, show mo. ganun din po. So, ikaw ba, kumbaga parang minsan nag-aalangan ka ba na, ay, nagkamali ako. I mean, ikaw ba yung parang madali lang limutin, let go? O mahirap? Mahirap po siya eh, pero kailangan po kasing tanggapin talaga para yung next magic show nyo po is maging smooth po. Kasi po kung magpapadala po tayo sa maling performance po, the rest of the performance po, mali na. Yeah. Kaya as much as possible po, pag nagkamali na po tayo sa isang certain part ng magic, yung next part, ibuhos na po natin doon, yung energy natin. Para po, yung performance po natin, smooth pa rin. Question, how do you do the magic show if, for example lang naman, you're like experiencing something, you're sad, or, hindi naman araw-araw Pasko, sabi nga nila, di ba? So, how do you perform, or how will you perform if you're feeling something not right? Yung mga ganun po kasing pakiramdam, talagang iiwan niyo po siya sa bahay.
as much as possible po, haharap po tayo sa bata, haharap po tayo sa tao ng professional po. Yeah. Yung mga problema po, dapat itatabi po natin yan. Kasi po, me as professional po kasi talaga, professional magician, hindi lang sa pagiging professional magician po, dapat professional din po tayong haharap sa mga bata at tao. Dapat hindi lang ma-feel, no? Kahit Opo. na, kumbaga, yun nga yun, yun yung maganda sa mga clown, 'di ba? Yung mga clown, like your father, 'di ba? May mga face painting yan, 'di ba? Ang laki ng smile, 'di ba? But sometimes, yung smile na yon, there's at the back of that, may something, Yes, 'di ba? So, yun yung sinasabi po ni Jerome, mga Kapinoy, na the show must go on even if meron kang something na pinagdadaanan because ang role mo is magpasaya. Opo. 'Di ba? So, even if you're hurting inside, you need to magpasaya pa rin sa mga bata just because it's part of your job. Yes po. Hindi ba mahirap na nagpe-perform ka na pinapakita mong masaya pero meron kang pinagdadaanan or something? Mahirap po siya lalo na po nung nawala yung father ko. First event ko po noon, talagang ang hirap. Parang first time ko lang po ulit magpe-perform sa napakaraming tao. Kaya sabi ko, hindi ko talaga alam kung paano yung gagawin ko po. Tapos, parang may bumulong lang po talaga sa akin na kaya mo yan. Samba po ako ng stage na parang wala lang po. Tinuloy ko po yung show. And luckily po, nagustuhan ng mga tao. Oh, nice. So, yung father mo, siya yung bumulong sa'yo. Yes. 'Di ba? And of course, si Lord. Opo. Naka-guide siya sa'yo. May guide. Diba? Opo. Oo. Mga Kapinoy, kasama natin ngayon si Jerome at ipapakita niya sa atin ang ilan sa mga magics na ginagawa niya. Example, itong Magic World Book na ito. Alam niyo bang may ipapakita siya kung paano ang isang libro na walang laman ay magkakaroon ng laman. Sige nga, Jerome, paano yan? Ganito po yan. Bali, check po natin. Wala pong laman. And then, ganito lang po. Snap! Okay, snap. Yan. Oops! Oh! May laman na kaagad! May laman po. Pero ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng kulay. And Oh! snap po ulit. Oh, snap. Oh! Color na! Oh my God! And Ay, wala na ulit wala naman. po siyang naman. ulit. Oh. Ay, grabe! Magic nga! Imagine, kanina may ano siya, may kulay at may drawing. Ngayon, wala na. Oh my God! Paano nangyari yun? Magic ka talaga. O, ano naman yan? O, Ang gagawin po iba-ibang natin, pakihawak lang po ito. Okay. Ang ganyan lang po. Okay. And then, ang gagawin po natin, ibubuo lang po natin siya ng ganyan. Isa. And dalawa. Okay po. Okay. Hawakan ko. Hawakan nyo lang po. Okay. And then, Yan ang mga Kapinoy, nakikita nyo, clean and clear. pahawak po ako nito. Dito lang po. Okay, Yan. hawak ko na to. And one. Pwede ako maging assistant. Opo. And two. Okay na po siya. Oops, natanggal. Oops, One more. natanggal. Isa pa. One. Katulad nito. And two. Yan. Okay na po. Okay. And next. Next. Ayan mga Kapinoy ha. Pare-pareho silang naka-tali. One. Okay, this one. And two. Yan. Tapos kukunin ko lang po yung isa. Okay. And like this. Ibubuhol mo sila. Ang gagawin nyo lang po, magkahiwalay po sila, hihipan nyo lang po. Nasa loob na siya. And wala pa akong hawak. Paano nangyari yun? And meron pa pong isa. nakabuhol siya. Yes po. And hihipan nyo lang po. 1, 2, 3. Tara! Hala! Ang galing! Hala! Yes po. Eh, nakabuhol naman siya. Paano siya napasok dyan? Ang galing-galing mo, Jerome. Thank you po, thank you po. Mga Kapinoy, taas kamay. My God, ang galing. And, ngayon mga Kapinoy, nasa kanya na ngayon ang stage at ipapakita niya sa atin ang iba pa niyang mga magic tricks. Ayan. So, let's give Jerome a big Yes. round of applause.
Ngayon, mga kapinoy, ayan ha, empty bag. Ngayon, papakita ko sa inyo na itong bag na to ay may laman. Hipan mo. O, yan. Charan! Look at this! Charan! O, di ba? Madali ako matuto, no, Opo. Jerome? See? May laman! Pero kanina, wala. Okay, babalik ko na siya. Ulit. So, ngayon, papakita ko sa inyo that this bag is empty. Amazing! Oh, see? Wala siya. Oh. Sa ating pagbabalik mga kapinoy, more kwentuhan tayo. Kasama pa rin ang owner ng Jerome De Lara Show. Pag-uusapan natin ang business side, pati na rin ang mga inspiring stories behind the scenes. Kaya't huwag palampasin ito, siguradong marami kayong matututunan at makukuhang aral. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o asenso story sa Asenso Ka Pinoy? Madali lang yan. Maaari mong i-message ang Asenso Ka Pinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso Ka Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Hello mga kapinoy! Ngayon naman samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapan tungkol sa mga hamon at tagumpay ni Jerome at kung paano niya nagawang magtagal at magtagumpay sa mundo ng entertainment at magic. Siguradong marami tayong mapupulot na aral, inspirasyon at tips mula sa kanyang magical journey. Grabe mga kapinoy, nakita nyo ba yung live performance kanina ni Jerome? Ngayon naman ay pag-uusapan natin yung business side kasi bukod sa siya ay magician, siya ay isang entrepreneur. So bilang isang entrepreneur, ano ba yung mga pagsubok na naranasan mo na sa pag-handle ng iyong business? Sa event industry po kasi, lalo na kiddie party po, may month po talaga na matuman, may month po talaga na halos wala rin masyadong events. Parang ang pumapasok lang po, 3-4 na event po sa isang buwan. Okay. So, ang ginagawa po namin is more on marketing po talaga, kung paano po namin siya ibebenta sa client. And meron din naman pong month na talagang pukpukan po, like the November and December po. And also the Easter Sunday, mostly yung mga mall, naghahanap po sila ng magician doon. So, kumbaga parang nagagamit mo na din ang social media Yes po. to promote your business, di ba? Bukod sa mga, syempre, yung mga clients mo na word of mouth, di ba? Importante kasi yun eh, Opo. di ba? Ayun, speaking of, na nakakaranas ka din pala ng mga lean months, na konting bookings, di ba? So, sabi mo nga, itong industriya na to, yung events, hindi naman siya palaging meron, di ba? So, why are you staying in this kind of business? Siguro po, aside sa business na po talaga siya, siguro yung nagpo-push na lang din po sa akin is sobrang passionate ko lang din po sa ginagawa ko. Na parang every event po, talagang binubuhos ko yung 100% ko po na energy. Kasi po, ganun din po yung paniniwala ko na once na passionate ka naman sa isang ginagawa mo, kaya maliit or malaki yan, naniniwala po ako na magiging successful din po talaga. Yeah, totoo yan. So yung ginagawa mo ngayon na nag-start ka small, eventually, sa tulong ng Panginoon at sa sipag at tiyaga mo, syempre, wala naman siyang pupuntahan kundi lumaki. As long as you will not quit. Yes po. Diba? Yun. So, by the way, yung business mo kasi, it's very visual, diba? Very, kumbaga parang malaki siya. Opo. Dahil it's an event, it's a gathering, it's an engagement, diba? So,
ano yung nararamdaman mo naman na every time na nakakapag-show ka, tapos yung mga clients mo ay natutuwa, nabibilib sa'yo at sasabihin nila na, i-recommend kita, or natutuwa ako kasi napasaya mo lahat ng mga bata, mga guests. So, how does it feel like? Masaya po eh. I'm very happy na nagugustuhan po nila yon. Siyempre, ginagawa ko naman po ito, hindi lang po dahil may business ako, kundi passionate din po ako sa ginagawa ko. And may mga kliyente po talaga na lalapit sila to give some feedbacks. Yeah. And then may mga kids din na, Sir or Kuya, pwede mo ba akong tulungan mag-magic? May mga ganang mga bata po. And then, when it comes to social media po, talaga nag-express po sila kung gaano sila ka-happy. May mga feedbacks ako ng mga kliyente ko, mga recommendations po. Kaya sobrang happy ko lang din po na simple passion po, nagugustuhan po nila. Oo. Kasi nga nakikita nila yung puso mo. Kumbaga, every time you do the show, nandito, di ba? Opo. Nasa puso mo. As a magician, may mga biggest lessons ka ba na natutunan since 2017 up to now? Natutunan ko po, hindi po kasi talaga mawawala yung kabay. So, kailangan mo po talaga siyang dalin during the show. Okay. Pero hindi yung dalin po na kailangan kabahan ako pag nag-show ako. Hindi po. Parang gagawin mo yung kaba na motivation po. Para yung magic show mo, successful po. Siguro natutunan ko po na hindi po sa lahat ng pagkakataon po talaga okay tayo mag-perform. Masaya mag-perform. Parang kahit anong nararamdaman ko po, isa lang dapat po ipapakita ko sa tao. Kahit na alam kong marami pong nararamdaman sa paligid ko, dapat isang emosyon lang ipapakita ko sa tao. Dapat masaya po ako. Happy. Yes po. Di ba? Happy lang. Happy lang po. Di ba? Kasi yun yung yun yung dapat mong ibigay Opo. Yun ang dapat mong i-share sa mga tao na nandun for them to be more happy. Yes po. Di ba? Nabanggit mo kanina na sa bahay ninyo, sa inyong tahanan, nakapag-iwan yung tatay mo ng saya at ngiti sa bawat isa sa inyo na miyembro ng pamilya, di ba? And nakakatuwa na isa ka sa mga magpapatuloy ng kanyang legasiya, di ba? So ano naman yung pwede mong ibigay na mensahe sa mga magulang mo, lalo na sa nanay mo, tsaka sa mga kapatid mo, and gusto ko ring malaman ang message mo para sa tatay mo who is watching you from heaven. Siguro ang message ko po sa family ko, kay mama po, sa dalawang kapatid ko, gusto ko pong magpasalamat sa kanila na sinusuportahan po nila ako sa gusto ko. And yun din naman po yung naging source of income namin. Kay mama, nagpapasalamat po ako na yun po, hindi niya po ako pinigil na ipagpatuloy po kung ano yung naiwan ng father ko po. And sa father ko po, very thankful po ako na iniwanan niya po ako ng ganitong talento. Na kahit papaano po, nakakapag-perform na po ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang malaking venue. Kaya sobrang thankful din po ako sa father ko na iniwanan niya po ako ng ganitong talento. Sa mga sumusuporta sa'yo, patuloy na nagtitiwala sa'yo, may mensahe ka ba sa kanila? Yun po, sobrang nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan po sa magic industry, sa mga kaibigan ko po sa event industry. Maraming salamat sa lahat po na sumusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko po, sa mga taong nandyan para samahan ako sa journey ko dito sa magic industry po. And of course, sa mga bookers, sa mga direct clients ko na patuloy pong kinukuha po ako na as their performer po. Maraming salamat po. Please invite our viewers na itry nila na mag-book ng iyong services as party host and magician. Pwede mong i-share sa kanila ang iyong mga contact numbers, your social media para makontak kanila. Yes po, please follow me, my Facebook page po, that is Jerome Delara Show. And doon niyo po ako makokontak po. And I have my social media team naman to assist you guys. So please book na.
And sa mabilis na transaction, guys, pwede nyo po ako makontak sa number ko, that is 0927-571-2486. Ayan. So, example, kung may magbubook sa'yo, like outside Metro Manila, paano yun? Paano yung sistema? Example, kung sa Luzon or kung sa Visayas or sa Mindanao, paano yung sistema? Doon naman po, meron po kami tinatawag na additional fees. Meron tayong accommodation and transpo fees po. So, that will be included over and above dun sa Yes po. ano natin? Above the package po. Oo. So, mga Kapinoy, sa mga gustong mag-book outside Metro Manila, kunwari, kung kailangan ng mag-airfare, so, magdadagdag lang po tayo ng mga accommodation and transportation over and above dun sa package ng binibigay ni Jerome. So, kasi syempre, kung kailangan din naman nating suportahan yung kanyang mga transpo and other expenses. Grabe mga Kapinoy! Tunay na magical ang experience na hatid sa atin ni Jerome Delara. Punong-puno ng inspiring stories, mind-blowing tricks at wow moments na talagang tatatak sa puso't isipan. This young entrepreneur is the real deal. Magic sa stage, magic din sa buhay at negosyo. From simple tricks to big-time clicks, this young entrepreneur proves na pwedeng pagsabayin ang passion at negosyo. Jerome, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong magical story dito sa Asenso Kapinoy. Ako po si Ana Galaga Cardona kasama si Jerome Delara na nagsasabing Asenso Kapinoy! Attendance check muna tayo, mga Kapinoy. I-comment ang mga salitang magic sa Facebook attendance post upang magkaroon ka ng chance makareceive ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. Mga Kapinoy, isa na namang kwentong puno ng hugot, pag-asa at inspirasyon ang ating napanood. Sa likod ng bawat ngiti at halakhak, may mga pagsubok na tahimik nating nilalabanan. Pero ganun talaga ang buhay at ganun din katibay ang puso ng Pilipino. Kahit mahirap, hindi sumusuko. Kahit pagod, patuloy pa rin sa pag-abot ng pangarap. Kaya para sa lahat ng nangangarap, tuloy lang, laban lang. Dahil ang tagumpay, hindi lang para sa iba. Para rin yan sa'yo. Asenso ay abot kamay basta't may determinasyon at samahan ng dasal sa Panginoon. Anong pinaka-favorite part nyo sa episode natin mga Kapinoy? Share mo naman yan at i-comment na yan below. Thank you for always watching Asenso Kapinoy live stream tuwing Sabado sa aming YouTube channel. For future suggestions, you may comment down below. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Asenso Kapinoy YouTube channel. I-follow kami sa Facebook and TikTok. Stay updated sa aming latest ganaps at exciting gimmicks. Plus, may chance pa kayong makatanggap ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. Kaya ano bang hinihintay nyo? Like, follow, and subscribe na. #Asenso Kapinoy. See you again next Saturday mga Kapinoy para sa mga makabulahan, nakaka-inspire at puno ng good vibes na mga Asenso Kapinoy story. To God be the glory. Ako po si Ana Galanga Cardona na nagsasabing Asenso Kapinoy. Mga Kapinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Ka Pinoy. Naway naibigan niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Ka Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Ka Pinoy.